10 mga bagay na sinasabing imposibleng ginawa ng tao. Welcome sa Arvin Polo TV. Marami sa mga bagay na nakikita at tinatamasa natin ngayon ay ginawa pa noong unang panahon. Pero dahil sa kakulangan sa mga modern equipments ay iniisip ng ilan na hindi ito ginawa ng tao. Maraming mga teorya ang lumabas upang magbigay ng paliwanag tungkol sa tunay na gumawa nito. Pero posible din naman na tao talaga ang gumawa nito dahil sa talino at husay ng mga tao noong sinaunang panahon. Pero totoo kayang hindi tao ang gumawa nito? At sa video ngang ito ay aalamin at tatalakayin natin ang 10 mga bagay na imposibleng ginawa ng tao. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Pagtatayo ng Great Wall of China. Ang pagtatayo ng Great Wall of China ay isa sa mga pinakakahanga-hangang nagawa ng tao. Ang pader na ito ay may haba na halos 21,196 kilometers mula sa eastern coast ng China hanggang sa mga disyerto sa west. Nagsimula itong itayo noong 7th century BC sa ilalim ng iba't ibang dynasty, ngunit ang karamihan sa pader na nakikita natin ngayon ay itinayo noong panahon ng Ming Dynasty. Ang pangunahing layunin ng Great Wall ay protektahan ng China mula sa mga tribong nagmumula sa north tulad ng mga Mongol. Hindi ito isang tuloy-tuloy na pader, kundi binubuo ng magkakaugnay na pader, tore, kuta at natural na hadlang tulad ng ilog at bundok. Ang disenyo nito ay nagpapahintulot sa mabilis na paglipat ng mga sundalo at mga kalakal, at pati na rin ang mabisang communication sa iba't ibang bahagi ng pader. Samantala, napakahirap ang pagtatayo ng pader dahil kinailangan ng libu-libong manggagawa, kabilang ang mga sundalo, farmers, bilanggo at iba pang forced laborers. Mahirap ang mga kondisyon ng trabaho at maraming buhay ang nawala dahil sa pagod, gutom, aksidente at matinding klima. Ang pader ay itinayo gamit ang iba't ibang materials depende sa location tulad ng bato, lupa, kahoy at brick. Sa mga lugar na mayroong mas kaunting likas na yaman, ang lupa at buhangin ay tinampok upang maging solid blocks na nagsilbing foundation ng pader. Bukod sa proteksyon, ang Great Wall ay naging simbolo rin ng kapangyarihan ng ancient China. Ang mga tore ng bantay ay inilagay sa regular na pagitan na nagbibigay daan sa mga bantay na makipag-ugnayan gamit ang usok sa araw at apoy naman sa gabi. Ang mga garrison na itinayo malapit sa pader ay nagbigay ng suporta sa mga sundalo at tinitiyak na may sapat na puwersa upang harapin ang anumang pagsalakay. Sa kabilang banda, ang pagtatayo ng Great Wall ay hindi lamang tungkol sa pisikal na lakas, kundi pati na rin sa technical skills at organisasyon. Ang mga architect at engineer ay nagplano ng mabuti upang matiyak na ang pader ay tatagal laban sa mga kalaban at sa pagdaan ng panahon. Number 2. Pagbuo ng mga pyramid sa Egypt. Ang mga pyramid sa Egypt, lalo na ang Great Pyramid ng Giza, ay ilan sa mga pinakakahanga-hangang bagay sa kasaysayan. Maraming tao ang nagtataka kung paano nagawa ng mga ancient Egyptians ang mga ito nang walang modern equipments. Ang Great Pyramid ng Giza na ginawa para kay Pharaoh Khufu ay natapos sa loob ng 20 years. Ginamit nila ang mahigit 2 milyong bato na bawat isa ay halos kasing bigat ng 2 kotse. Noong panahong iyon ay walang cranes o mga modern equipments. Gumamit sila ng simpleng gamit tulad ng copper chisels, wooden sleds at mga ramps para ilipat ang mabibigat na bato. May mga nagsasabi na ang mga pyramids ay gawa ng mga alien dahil hindi raw ito kayang gawin ng mga tao noon. Sinasabi nila na ang tamang pagkakaayos ng mga pyramids sa mga bituin at ang perpektong hugis ng mga ito ay ebidensya na hindi tao ang gumawa nito. Pero ayon sa mga archaeologist, maraming ebidensya na nagpapakita na tao ang gumawa ng mga pyramids. Natagpuan nila ang mga gamit, mga quarry kung saan galing ang mga bato at mga labi ng mga manggagawa. Maraming manggagawa na tinatayang 10 hanggang 20,000 ang nagtulungan para magawa ang mga pyramids. Ang organized government at ekonomiya ng ancient Egypt ay nakatulong para magawa ito. Gamit ang modern technology ay sinubukan ng mga eksperto na gayahin ang proseso ng pagbuo ng pyramids.
Pinatunayan nila na posible ito gamit ang mga traditional methods at materials. Gumamit sila ng mga simpleng makina tulad ng lever, pulleys at inclined planes na epektibo sa paglilipat ng malalaking bato. Ang ideya na ang mga pyramids ng Egypt ay imposibleng ginawa ng tao ay nagdudulot ng iba't ibang teorya. Pero ang ebidensya mula sa archaeology, modern experiments at kasaysayan ng ancient Egypt ay nagpapakita na tao ang gumawa ng mga ito. Ang pagtatayo ng mga pyramids ay patunay ng sipag, tiyaga at organisasyon ng mga ancient Egyptians. Number 3. Pagsasagawa ng heart transplant. Ang heart transplant ay isa sa mga pinakamahalagang tagumpay ng modern medicine. Ito ay isang operasyon kung saan tinatanggal ang sirang puso ng pasyente at pinapalitan ito ng malusog na puso mula sa isang donor. Ang prosesong ito ay mahirap at nangangailangan ng maayos na coordination ng mga doktor at iba pang bahagi ng medical system. Ang unang hakbang sa heart transplant ay ang pagpili ng tamang pasyente. Ang mga taong nangangailangan ng heart transplant ay may malubhang sakit sa puso na hindi na kayang gamutin ng ibang paraan. Kasama dito ang end-stage heart failure at iba pang malalalang sakit sa puso. Kailangang suriin ng mabuti ang mga pasyente upang matiyak na sila ay malusog sa ibang aspeto at may mataas na chance na magtagumpay ang operasyon. Bukod dito, ang paghahanap ng donor ay isa ring mahalagang bahagi ng proseso. Ang donor heart ay dapat manggaling sa isang taong kamakailan lamang namatay ngunit may malusog na puso. Karaniwang nagmumula ang mga donor sa mga taong nagkaroon ng brain death. Mahalaga ang pagkakatugma ng dugo at tissue ng donor at pasyente upang maiwasan ang pagtanggi ng katawan sa bagong puso. At kapag natagpuan na ang tamang donor, ay susunod ang pagkuha at paglilipat ng puso. Ang donor heart ay kailangang mailipat agad upang hindi masira. Kailangan itong mailipat sa loob ng 4 hanggang 6 na oras mula sa pagkuha. Ang operasyon ay nagsisimula sa pag-anesthetize ng pasyente at pagkonekta sa kanila sa isang heart lung machine na magpapanatili ng circulation ng dugo at oxygen habang walang puso. Kaugnay pa nito, ang surgeon ay maghihiwa sa dibdib ng pasyente at aalisin ang sirang puso. Pagkatapos nito ay ikakabit ang malusog na donor heart sa tamang mga ugat at artery. Ang koneksyon ng mga pangunahing blood vessels ay kailangang gawin ng tumpak upang masiguro ang tamang daloy ng dugo. At pagkatapos ng pagkakabit, ay aalisin ng dahan-dahan ang heart lung machine upang subukan kung gagana ng maayos ang bagong puso. Pagkatapos ng operasyon, ang pasyente ay ililipat sa Intensive Care Unit o ICU para sa masusing pagmomonitor. Ang unang ilang araw hanggang linggo ay napakahalaga upang malaman kung matatanggap ng katawan ang bagong puso. Number 4. Pagkakaroon ng Artificial Intelligence. Ang paglikha ng Artificial Intelligence o AI ay isang malaking tagumpay ng tao, pero marami ang naniniwala na ito ay halos imposible. Ang AI ay isang technology na nagbibigay daan sa mga makina o programa na gawin ang mga gawain na karaniwang ginagawa ng tao, tulad ng pagkatuto, pag-unawa sa wika, pagpaplano at paglutas ng mga problema. Pero maraming hamon ang hinarap ng mga scientist at engineers para magawa ang AI. Una, ang pag-intindi at paggaya sa utak ng tao ay napakahirap. Ang utak ng tao ay may bilyon-bilyong neurons na konektado sa isang complicated network na nagbibigay daan sa atin na mag-isip, matuto at magdesisyon. Ang paggaya sa ganitong uri ng komplikasyon gamit ang technology ay parang imposible. Maliban pa rito, isa pang problema sa paglikha ng AI ay ang kakulangan ng data at kaalaman tungkol sa lahat ng aspeto ng tao at kalikasan. Ang AI ay nangangailangan ng malaking dami ng data upang matuto at maging magaling. Pero ang pagkolekta, pagproseso at pag-analyze ng ganito karaming datos ay napakahirap. Bukod pa rito, ang AI ay kailangan ding mag-adjust at magbago batay sa bagong kaalaman at impormasyon, na isang bagay na mahirap tularan gamit ang technology. Dagdag pa rito, isa pang malaking problema ay ang pagtiyak
na ang AI ay magiging ligtas at ethical. Ang mga posibleng panganib ng AI tulad ng maling paggamit at pagkawala ng kontrol ay nagdudulot ng takot sa publiko. Ang paggawa ng mga regulations at patakaran para masiguro ang ligtas na paggamit ng AI ay isang critical aspect na kailangang mabigyan ng solusyon. Ang mga issue sa privacy, bias at discrimination ay ilan lang sa mga ethical problems na kailangang tugunan. Ngunit kahit maraming problema, ang mga tagumpay sa larangan ng AI ay nagpapatunay na kayang lumikha ng tao ng mga bagay na tila imposible. Sa tulong ng mga makabagong technology, tulad ng deep learning, neural networks at quantum computing, ay unti-unting natutugunan ang mga limitations ng traditional AI. Ang mga bagong algorithm at computational models ay nagbibigay daan sa mga sistema ng AI na matuto at mag-adjust sa mas mataas na level. Number 5. Pagbuo ng International Space Station o ISS. Ang International Space Station ay isang malaking tagumpay sa technology at pagkakaisa ng mga bansa. Itinuturing ito na isa sa mga pinakamahirap na proyekto na nais-agawa ng tao. Ang ISS ay simbolo ng husay sa technology at international cooperation na nagbibigay ng lugar para sa scientific research at pag-aaral tungkol sa outer space. Matagal nang pinapangarap ng mga scientist at engineer ang pagkakaroon ng isang space station at naging posible ang ISS dahil sa pagtutulungan ng mga pangunahing space agencies mula sa iba't ibang bansa. Pinamunuan ng NASA, Roscosmos, JAXA, ESA o European Space Agency at CSA o Canadian Space Agency ang proyekto. Bawat isa sa mga agency na ito ay nag-ambag ng mahalagang bahagi at technology para mabuo ang space station. Samantala, nagsimula ang pagbuo ng ISS noong 1998 nang ilunsad ng Russia ang unang bahagi at ito ang Zarya. Kasunod nito ay inilunsad ng NASA ang Unity module na nagsilbing koneksyon sa iba't ibang bahagi ng station. Mahirap ang pagbuo ng ISS dahil kailangan ng maraming space shuttle missions at rocket launches para maihatid at mai-assemble ang iba't ibang bahagi sa space. Ang mga astronauts at cosmonauts ay walang tigil na nagtrabaho sa pag-install at pagsasaayos ng mga bahagi ng station habang nasa kalawakan. Gayon din, ang ISS ay binubuo ng iba't ibang parts na may kanya-kanyang tungkulin. Ang mga research laboratories tulad ng Destiny, Columbus at Kibo ay ginagamit sa mga experiment sa iba't ibang larangan ng science tulad ng physics, biology at material science. Ang mga solar panels na nakakabit sa ISS ay nagbibigay ng energy para sa operasyon ng buong station, habang ang mga life support systems naman ay nagtitiyak ng kaligtasan at kalusugan ng mga astronaut na nakatira dito. Karagdagan pa rito, isang pambihirang aspeto ng ISS ay ang patuloy nitong pag-orbit sa Earth sa bilis na halos 28,000 kilometers per hour na natatapos ang isang orbit bawat 90 minutes. Ang mga astronaut na nakatira at nagtatrabaho dito ay nakakakita ng 16 na pagsikat at paglubog ng araw bawat araw. Number 6. Pagbuo ng mga genetically modified organisms. Ang mga genetically modified organisms o GMOs ay mga organism na binago ang DNA upang magkaroon ng nais na katangian. Ang paggawa ng GMOs ay gumagamit ng technology na nagbabago sa natural na paraan ng genes. Ang mga GMO ay nagagawa gamit ang biotechnology na binabago ang genetic material sa paraang hindi natural na nagaganap sa kalikasan. Samantala, ang proseso ng paggawa ng GMOs ay nagsisimula sa paghanap ng gene na may nais na katangian. Ang gene na ito ay maaaring manggaling sa iba't ibang organisms tulad ng bakterya, halaman, hayop o virus. Ang unang hakbang ay ang paghanap at pagkuha ng gene na may gustong katangian. Ginagamit ang technology tulad ng polymerase chain reaction upang dumami ang particular na gene. Kaugnay nito, ang nakuha na gene ay isinasama sa isang vector na karaniwang isang plasmid na magsisilbing carrier ng gene sa target na organism. Ginagamit rin ang enzymes para pagsamahin ang gene at plasmid na nagreresulta sa recombinant DNA. Ang recombinant DNA
ay ipapasok sa target na organism gamit ang iba't ibang paraan tulad ng transformation, kung saan ang DNA ay direktang ipinapasok sa cells. Ang iba pang paraan ay ang transduction, kung saan ang DNA ay ipinapasok gamit ang virus, at ang conjugation naman, kung saan ang DNA ay ipinapasa mula sa isang cell papunta sa isa pa. Dagdag pa rito, ang mga cells na matagumpay na nakatanggap ng bagong gene ay pipiliin at paparamihin. Karaniwang ginagamit ang marker genes na nagbibigay ng resistensya sa antibiotics para malaman kung alin ang nagtagumpay na cells. Ang mga cells na may bagong gene ay pipiliin at pararamihin upang masigurado na lahat ng produkto ay may nais na katangian. Sa katunayan, ang GMOs ay ginagamit sa iba't ibang larangan. Sa agriculture, ang mga pananim na GMO ay mas matibay laban sa peste, sakit at tagtuyot. Halimbawa, ang BT corn ay genetically modified para maglabas ng protein mula sa Bacillus thuringiensis na nakakalason sa ilang pests pero ligtas para sa tao. Sa medicine naman, ang GMOs ay ginagamit para makagawa ng mga gamot at bakuna. Halimbawa, ang insulin na ginagamit ng mga diabetic ay karaniwang galing sa genetically modified bacteria. Maraming benepisyo ang GMOs, pero may mga alalahanin din tungkol dito. Kasama rito ang kaligtasan ng GMOs sa kalusugan ng tao, epekto sa kapaligiran, at ang panganib na magkaroon ng superweeds o superpests na resistant sa karaniwang mga pesticides at herbicides. Number 7. Pagkakaroon ng mga driverless cars. Noong una, ang idea ng mga driverless cars o mga sasakyang walang driver ay tila katang-isip lang mula sa mga kwento at pelikula. Parang imposible ang pagkakaroon ng mga sasakyang kayang magmaneho ng walang tao. Pero dahil sa mabilis na pag-unlad ng technology, ang pangarap na ito ay naging totoo. Ang driverless cars ay bunga ng pinagsamang modern technology tulad ng advanced sensors, artificial intelligence, at machine learning. Ang mga ito ay dinisenyo upang magmaneho, magdesisyon at mag-adjust sa iba't ibang sitwasyon sa kalsada. Samantala, ang pangunahing technology sa mga driverless cars ay ang mga sensors at cameras na nakakabit sa buong sasakyan. Ang mga sensors na ito tulad ng LiDAR o Light Detection and Ranging at Radar ay nagbibigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa paligid ng sasakyan. Ang LiDAR ay gumagamit ng laser upang sukatin ang distansya ng mga bagay, habang ang radar naman ay gumagamit ng radio waves. Sa tulong ng mga technology na ito ay nagkakaroon ng 360-degree na view ang driverless cars sa kanilang paligid, kaya mas ligtas at epektibo ang kanilang pag-navigate. Gayon din, ang isa pang mahalagang aspeto ng driverless cars ay ang paggamit ng AI at machine learning. Ang mga ito ang nagbibigay daan sa mga sasakyan na matuto mula sa kanilang karanasan at patuloy na mag-improve. Ang AI ang nagsisilbing utak ng mga driverless cars na nagbibigay sa kanila ng kakayahang mag-analyze ng data mula sa mga sensors at magdesisyon agad-agad. Sa pamamagitan ng machine learning ay natututo ang mga sasakyan mula sa iba't ibang sitwasyon sa kalsada, mula sa simpleng pagliko hanggang sa pag-iwas sa aksidente. Dagdag pa rito, ang pangunahing layunin ng mga ito ay bawasan ang mga aksidente sa kalsada na dulot ng pagkakamali ng tao. Ayon sa mga pag-aaral, ang human error ang sanhi ng karamihan sa mga aksidente. Sa tulong ng driverless cars ay maaaring mabawasan o maiwasan ang mga pagkakamaling ito. Bukod dito, ang mga driverless cars ay maaari ring magbigay ng mas maginhawang paraan ng pagbiyahe para sa mga taong may kapansanan, matatanda, at iba pang individual na nahihirapang magmaneho. Number 8. Pagkakaroon ng astronaut na nakarating sa buwan. Noong July 20, 1969, ay isang makasaysayang pangyayari ang naganap nang ang Apollo 11 ng NASA ay nakarating sa buwan. Sina Neil Armstrong at Edwin Buzz Aldrin ang dalawang astronaut na naglakbay at nagtagumpay sa misyon na ito. Ang kanilang tagumpay ay bunga ng mahabang paghahanda, matinding pagsasanay at paggamit ng modern technology. Samantala, ang Apollo 11 ay bahagi ng Apollo program ng NASA na nagsimula noong 1960s.
Ang layunin ng programang ito ay magpadala ng tao sa buwan at ligtas na makabalik sa mundo bago matapos ang dekada. Ito rin ay sagot sa hamon ni Pangulong John F. Kennedy noong 1961 na nagdeklarang magpapadala ang United States ng tao sa buwan at ibabalik siya ng ligtas bago matapos ang dekada. Ang hamon na ito ay nagtulak sa mabilis na pag-unlad ng technology sa science at engineering. Gayon din, ang tatlong astronaut ng Apollo 11 ay sina Neil Armstrong bilang commander, Edwin Buzz Aldrin bilang lunar module pilot, at Michael Collins bilang command module pilot. Si Collins ay nanatili sa command module na umiikot sa paligid ng buwan habang sina Armstrong at Aldrin ay bumaba sa lunar module na tinawag na Eagle patungo sa ibabaw ng buwan. Ngunit hindi naman naging madali ang paglapag sa buwan. Maraming technical problems ang kanilang hinarap. Isa sa mga pinakamahirap na sandali ay nang kinailangan ni Armstrong na mano-manong kontrolin ang lunar module upang maiwasan ang mga bato at butas sa buwan. Sa kabila ng mga hamong ito ay matagumpay nilang nailapag ang Eagle. At noong July 20, 1969 ay lumabas si Armstrong mula sa lunar module at sinabi ang kanyang sikat na mga salita. "That's one small step for man, one giant leap for mankind." Karagdagan pa dito, ang tagumpay ng Apollo 11 ay nagpakita din ng kakayahan ng tao na malampasan ang mga tila imposibleng hamon. Ang Saturn V rocket na ginamit upang dalhin sila sa buwan ay simbolo ng pag-unlad sa larangan ng space exploration. Number 9. Pagkakaroon ng Internet. Noong unang bahagi ng 20th century, ang ideya ng isang global communication network ay tila imposible. Ang Internet, na ngayon ay bahagi na ng ating araw-araw na buhay, ay nagsimula bilang isang simpleng konsepto. Noon, ang telepono at radyo ang pangunahing paraan ng komunikasyon, pero walang idea tungkol sa isang interconnected network. Samantala, noong 1960s ay sinimulan sa United States ang isang proyekto na tinawag na ARPANET o Advanced Research Projects Agency Network. Layunin nitong pagdugtungin ang mga computer sa mga universities at scientific institution. Noong 1969 naman ay naganap ang unang matagumpay na communication sa pagitan ng dalawang computer. Ang tagumpay na ito ay nagbukas ng pinto sa mas malalim na pagsasaliksik at pag-unlad ng technology ng network. Bagamat matagumpay ang ARPANET, ay kailangan pa rin ng isang universal language para magkaintindihan ang lahat ng computer. Noong 1970s, sina Vinton Cerf at Robert Kahn ang gumawa ng Transmission Control Protocol, Internet Protocol o TCP/IP. Ito ang naging foundation ng modern internet dahil pinapayagan nito ang iba't ibang uri ng computer na magpadala ng data sa isa't isa. At noong January 1, 1983 ay lumipat ang ARPANET sa paggamit ng TCP/IP na itinuturing na pagsisimula ng modern internet. Dagdag pa rito, noong 1989, si Tim Berners-Lee ay nag-propose ng isang system ng pag-distribute ng impormasyon na naging batayan ng World Wide Web. Ang web ay isang network ng mga documents na konektado sa pamamagitan ng hypertext links na nagpapahintulot sa mga gumagamit na mag-navigate mula sa isang page patungo sa iba pa. At noong 1991 ay inilunsad ni Berners-Lee ang unang website at mabilis na kumalat ang konsepto. Ang World Wide Web ay nagbigay daan sa lahat na magkaroon ng access sa maraming impormasyon at mga services. Maliban dito, noong 1990s ay mabilis na lumago ang internet. Ang mga kumpanya tulad ng Netscape, Yahoo at Google ay nagpasimula ng mga bagong paraan ng pag-browse at paghahanap ng impormasyon. Ang mga social media platforms tulad ng Facebook at Twitter ay nagbago sa paraan ng pakikipag-ugnayan ng mga tao. Number 10. Pagsasagawa ng mga robotic surgery. Ang paggamit ng mga robot sa operasyon ay isang malaking hakbang sa medicine. Nagsimula ang idea ng robotic surgery noong 1980s, pero naging sikat ito noong 2000 nang ipakilala ang Da Vinci Surgical System. Ito ang unang robot na inaprubahan ng FDA para sa laparoscopic surgery. Ang Da Vinci Surgical System ay tumutulong sa mga doktor na gawin ang mga operasyon ng mas maayos at kontrolado.
Mula noon ay lumawak ang paggamit ng robotic surgery sa iba't ibang operasyon tulad ng sa gynecology, urology at cardiovascular surgery. Karagdagan pa dito, ang robotic surgery ay may tatlong pangunahing bahagi at ito ay ang surgeon console, ang patient side cart at ang vision cart. Ang surgeon console ay ang lugar kung saan nakaupo ang doktor para kontrolin ang mga braso ng robot gamit ang mga joystick at foot pedal. Ang patient side cart naman ay may mga robotic arm na direktang kumikilos sa katawan ng pasyente. At ang vision cart ay may mga kamera at kagamitan para magbigay ng high definition at 3D images ng lugar na ooperahan. Ang combination ng mga technology na ito ay nagbibigay ng mas mataas na precision at control sa mga operasyon. Kaugnay nito, ang isa sa mga pangunahing benepisyo ng robotic surgery ay ang minimal invasiveness. Dahil dito, ay mas maliit ang mga hiwa na kinakailangan na nagre-resulta sa mas kaunting pagdurugo, mas mababang panganib ng infection at mas mabilis na paggaling ng pasyente. Bagamat maraming benepisyo ang robotic surgery, ay may mga hamon din na kaakibat nito. Isa sa pinakamalaking hamon ay ang mataas na gastos ng kagamitan at pagpapanatili ng mga robot. Bukod dito, ay nangangailangan din ito ng espesyal na pagsasanay para sa mga doktor na maaaring maging hadlang sa malawakang paggamit nito. Ngunit sa kabila ng mga hamon, ay maliwanag rin ang magiging future ng robotic surgery. Patuloy ang pag-unlad ng technology upang maging mas abot-kaya at mas madaling gamitin ang mga robotic system.